Welcome to Covina Church of the Nazarene live stream, and binabati ko po lahat ng mga families ng Covinas, and especially those who are watching this live stream all over the world. It's morning there in the Philippines, that's why good morning po sa inyong lahat. A pleasant good morning. What a joy sa aking puso na makita kayong lahat na nanonood at pinagpapala kayo ng Panginoon, iniingatan niya kayo. Kaya sa hapong ito, naway magkaroon tayo ng isang aral na matututunan po natin. Napakaganda kanina po ng ating service. Kung narinig niyo po o napanood niyo po si Pastora Tiffany Sarcos, na siya po ang ating pastora. Ngayon po ay kasama na niya ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay pumanaw noong March 17. Yung mga hindi po nakakakilala sa kanya na nanonood ngayon, kung nakapanood po kayo kanina, anyway, pwede nyo pong panoorin muli ang service natin kaninang umaga so you can watch her again. It's a very, very powerful message. Hey, what if Jesus pays a visit? Pag siya'y bumisita sa araw na ito, ano ba ang makikita niya sa atin? Kaya to sa hapon na ito, related din po ang aking mensahe ng Panginoon. Hindi po mensahe ito, mensahe ng Panginoon na makikita natin sa Matthew 24 and 25. Ano ba mangyayari sa mga huling araw? Pero medyo mahabang talakayin po yun. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, kung ano ba ang dapat na makita sa atin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Even sa araw na ito, nakikita niya tayo. Alam niya ang mga galaw natin. Kaya nga po sa hapong ito, ang prayer ko, nawa, kung anong aking ipapahayag dito, ay hindi ko po imbento yon. Hindi ko po ginawa yon sa pansarili kong isipan. Ito ay pinahayag ng Panginoon sa aking puso sapagkat alam ko na ang lahat ng bagay na ito ay dapat po namin i-share sa inyong lahat ng mga nanonood ngayon, especially to our brothers and sisters in faith. How can we be in line of God's will sa mga panahon na ito, lalo yung panahon ng COVID. Sa oras nito, bago po ako magsimula, meron po tayong isang mahal sa buhay. Pangalan po niya si Brother Alan Sarmiento. Ang kanya pong nanay ay nasa langit na at she went home to be with the Lord. Brother Alan, Sister Myla, lahat ng Sarmiento family, kami po ay nakikiramay sa inyo. Our condolences, our heart goes to you. And we'd like to let you know that we are praying for comfort to you, especially Brother Alan, and to your whole family. It is our prayer that the God of peace and comfort will be upon you and your whole family. We know that we do not know our life, but one thing for sure, absent in the body, but your mom is present with the Lord. God bless you, and it is our prayer that God will continue to bless your life and to comfort you. Salamat sa kasama ka sa aming pamilya, kasama ka rin sa lahat ng bagay ng aming ginagawa. Thank you for being a partner. God will surely embrace you with comfort and blessings. In Jesus' name, amen. Sa araw na ito, katulad ng sinabi ko, ang mensahe ng Panginoon ay related din sa, may relasyon din naman sa mensahe ng Panginoon kanina simula sa Sunday School. I believe pati sa Spanish, hindi ko nakakaintindi ng Spanish, but yet it is also related. They're all tied in together. Pinagtali-tali siya ng Panginoon para ang kanyang mensahe ay lalong maipaliwanag at hindi po dapat tayo malito sa mensahe ng Panginoon. Sometimes, pag nagmensahe ang ating Panginoon Jesus, ito po yung tinatawag nating figure of speech. At hindi natin maiintindihan, lalo yung mga parable. Napakahirap pong intindihin ng parable. Talagang kailangan mag-spend tayo ng time and prayer so that God will reveal to us what's His plan for our life. Ngayon, may dalawang passages po ko rito na chapter. Hindi ko po babasahin yung buong chapter. Katulad na sinabi ko, ano ba ang tinitignan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang muling pagbabalik? Katulad ng mensahe ni Pastora Tiff kanina, when
Jesus pays a visit. What is He looking for? Is He looking for, hinahanap ba niya yung mga things na papapuri sa atin? Lahat ba ng mga bagay na kung saan tayo nakikilala, yan bang hinahanap ng ating Panginoong Hesus? Basahin po natin kung anong sinasabi niya sa kanyang muling pagbabalik, sapagkat ito ay mismong nagtanong ang kanyang mga disipulo sa kanya. Uumpisahan ko na lang po sa Matthew 24 verse 1 to 14. I will read it in English and I will try to convey this in Tagalog. Okay? So, umpisa natin sa verse 1 ng Matthew 24. As he sat on the Mount Olive, the disciple came to him privately saying, "Tell us, when will this be?" Itong sinabi niya sa verse 3. As he sat on the Mount Olive, the disciple came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And Jesus answered them, "See that no one lead you astray. For many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and they will lead many astray. And you will hear of rumors of wars, and rumors of wars. See that you are not alarmed." Ito sinabi ni Kristo. So, this must take place, but the end is not yet. Okay. Hinto muna ako doon bago ko ituloy yung "For nation will rise up against nation." Maliwanag sinabi ni Lord dito. Ang sabi niya, maraming mga magpapakita sa inyo at nawa, huwag kayong ma-deceive, huwag kayong maloko. Ang sabi niya rito, no? Kasi Jesus answered them, "See that no one will lead you astray." Huwag kayong basta-basta susunod sa mga taong walang ginawa to kung hindi magdeklara na sabihin nila, "I am the Christ." Alam niyo kung bakit naman sa ibang lugar ngayon, marami po talagang naniniwala, maraming na-deceive, maraming nagpoproklama, kitang-kita mo yung mga taong to. Alam niyo, hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero kilala niyo rin to kung sino itong mga taong to. Sabi nila, siya ang sugo, siya ang tunay na Mesaya, at kung hindi dahil sa kanya, kayong lahat ay maliligaw at pupunta sa impyerno. Nako, maraming naniwala sa taong to. Hindi lang po 10, hindi lang po 10,000, abay siguro may mga milyon po na na-deceive nitong taong to. At kine-claim niya siya, "Ako, I am the Christ." And sabi naman ni Kristo, no? Sabi niya rito, "Many will lead astray." Nako, and you will hear of wars and rumors of wars. Totoo yan. Sa mga huling panahon na ito, marami tayong maririnig, marami mga banta na magkakagera, at lahat ng ito, sabi ng Panginoon, huwag kayong ma-alarm o huwag kayong matakot. Okay? See that you are not alarmed. Ang mga bagay na ito ay dapat mangyari. Sabi niya, this must take place. Ang katapusan, wala pa. Naririnig nyo lang at nakikita nyo lang sa kapaligiran natin. Ngayon, fraction pa lang. Maski siguro itong pandemic, marami nagsasabi, babalik na si Kristo at anytime. Wala naman akong problema sa pagbalik ng Panginoon. Naniniwala ako, babalik po siya. Pero hindi po natin alam. Sabi nga, no, nation will rise up against nation. Nangyayari ho to. Katulad po ang Amerika, ngayon maraming banta sa Amerika at maraming nasyon na gustong talagang patumbahin ang Amerika. Talaga namang marami ring kalaban, maraming terorista na nangyayari po dito. Salamat na lang sa Diyos at kami at ang aking mga pamilya at ibang mga kasamahan ko ay ligtas naman po sa habag ng Panginoon at sa biyaya niya. Sabi ng Panginoon sa atin sa nation will rise up against nation, kingdom, ang kaharian ay versus sa another kaharian. There will be famine, earthquake in various places. Nangyayari na ho to. Lahat ng taggutom,
Kaya ngayon, sa oras na ito, nangyari sa pandemic, talagang famine. Dahil po kasi maraming nawalan ng trabaho. Milyon, alam niyo po, hindi lang ang Amerika, alam ko po, pati ang ating abang bansa na Pilipinas, at hindi lang ang Pilipinas, halos buong mundo. Pasalamat tayo sa Panginoon at ibang bansa ay nanumbalik na po sila sa kanilang mga regular na gawain sa araw-araw, pero hindi pa po sila safe. Okay? Nag-iingat pa rin po sila. Kaya tuloy po natin, all this are but the beginning of birth pains. Parang umpisa pa lang po ito, kumbaga sa mga anak na babae, nakakaramdam pa lang siya ng mga anak na siya. Ganun pa lang po yun. Wala pa po yung actual. Ngunit yung mga signs pa lang po, yan natawag nito, signs of time. And those things are the beginning of birth pains. And then they will deliver you up to tribulation. Itong pinakamabigat po rito. Meron po talagang matinding paghihirap. Yung tribulation po to, ito po yung talagang dadanasin ng maraming mga tao, tayong mga Kristiyano. And sabi ni Kristo rito, and you will be hated by all nation for my name's sake. Kaya sa huling panahon, wala pa nga tayo doon. Marami pa rin itong bansa natin ay naniniwala tayo na ang Diyos natin si Kristo Jesus, pero hindi po lahat. Marami pong mga ibang nasyon dito, nakabilang dito sa Amerika, mas nasa danger zone po kami, na kaming mga pastor, kaming mga leader, at marami pong gusto talagang magpahamak sa amin. Marami po yan. I will not discuss further what are those, but again, we are not safe. Wherever we are, kahit saan tayo naroon, talagang wala pong safe na lugar. Ang masasabi lang natin, stay safe. Okay, lalo ngayon, ang coronavirus. Okay, sino at anong nangyayari ngayon? Maraming mga opinion ang mga tao. Pero ang paniniwala ko, ang lahat ng bagay alam ng Diyos. At tinatawag natin, ipasa Diyos natin lahat. Let God be God. Okay, let's not dig in. Just let us follow the mandate of the government. Wear mask, okay? Hygiene, wash your hands every day. And then social distancing. Mahalaga po yan sa araw-araw nating gawain. And ito yung pinakaano sa lahat. And then many will fall away. Nako. And betray one another and hate one another. Ang sakit naman ito, no? Nangyayari ito maski sa iglesia. Maraming mga mag-fall away na sa kanilang faith kasi dismayado na sila sa nangyayari sa mundo. Parang wala ng Diyos ang paniniwala nila. Hindi lang yon, they will not believe of everything what the Lord is saying. Magkakaroon ng betrayal, okay? People will backbite. Titingnan mo, pag nakaharap sila, nakangiti sa'yo, pero pag talikod mo, sinasaksak kanila at sinisiraan kanila kahit na nasaan sila naroroon. And this is what we call betray one another and hate one another. Why there's betrayal? Bakit may mga nagtatraidor? Kasi sa kanila, kasuklam-suklam ka at nasusuklam sila sa iyo. Nasusuya, hindi lang suya, kundi suklam. Ang hate dito is suklam eh. Talagang galit sila sa iyo. Ito pang isang sinabi ni Kristo, and many false prophet will arise and lead many astray. Inulit-uli ni Kristo yan. Inulit-uli natin Panginoon yan, na maraming mga bulaang propeta, na mga teacher, na magtuturo sa inyo na maling katuruan. Kaya importante po ang doktrina sa atin. Kaya ako nandito sa Nazarene ngayon, may nagpamulat sa akin. Ang tunay na buhay ng isang Kristiyano, ang isang Kristiyano ay ipinamumuhay niya. He acts on it. If you want to claim that you are truly a born-again Christian, okay, you will not be deceived by any false teaching kasi alam mo, number 1, ang Word of God. Number 2, alam mo kung paano ipamuhay, kung anong dapat mong gawin sa iyong sarili para mabuhay ka na kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesus. Etong isang
sinabi na ni Kristo rito. And because of lawlessness will be increased. I-translate ko to sa ibang salita sa English. Because of the increase of wickedness, sapagkat ang pagdami ng kasamaan, yan po sa Tagalog yan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. The love of most will grow cold. Napakasakit po niyan. Sapagkat ang pandemyang ito, hindi lang pandemya ng virus, kundi yung pandemya ng maraming kasamaan, maraming krimen, maraming heinous crime. Ang pinakamasakit na kasamaan na nangyayari ngayon, mismo sa loob ng church. Sa loob ng church, nagkakaroon ng division. Yan po ay work of the evil one. Ang work of the evil one is to divide the church para magbanlamig at magmamula na ng gana ang mga mananampalataya, at sinabi ni Kristo, many will fall away. Why? Because of discouragement, not disappointment. Madi-discourage na sila. At pag nangyari na yung discouragement, magi-increase na ang evil thoughts nila sa kapwa nila, and their love will grow cold. Kaya nga sabi ni mensahe ni Pastor Atif kanina sa atin tungkol doon sa Church of Ephesus from verse 1 to 7, sabi ni Christ, hanga ako sa lahat ng mga gawain ninyo, hindi kayo nagpapadaig sa mga bulaang propeta, false teachers are all over you, but you kick them out. But one thing I have against you. Kita mo to ha? Ayos na sana ito Biglang sinabi ni Kristo, you have forgotten your first love. Nakalimutan mo ang iyong unang pag-ibig. Isipin mo, araw-araw ka nagde-devotion, hindi ka nagpapadaig sa mga maling katuruan sapagkat alam mo ang gawaing kabutihan. Pero siguro ang church na ito, katulad din ng maraming church, siguro tayo rin as a church, madalas tayo na overwhelmed sa maraming gawain, nagiging preoccupied tayo sa ating mga gawain everyday, wherever we go, whatever we do, we tend to forget the love that we have for Jesus. Sabi nga ni Pastor Atif kanina, at ang mensahe rin kanina ni Victor Lafara, is Jesus your priority, or Jesus is the only priority in your life? Magandang tanong po yun Kaya sa akin, tatanungin ko rin kayo, si Jesus Christ ba ang only, hindi the priority, the only priority of your life each day? Siya ba ang ating kauna-unahang priority sa araw-araw ng ating ginagawa? Kaya nga po, itong isang paraan na tayo lahat ay magkaisa, na dapat magkaroon tayo ng single mind, na ang babahagi ko sa inyo, sana lahat ng pamilya ng mga Kristiyano magkaroon ng talagang one thought of having the Lord Jesus Christ as the only priority in life. Sabi nga ni Jesus doon sa Revelation na sa Ephesus chapter 2, go back to where you started. Repent. Wow! Sabi ko, siguro marami na talagang nagkakamali, and it can relate in today's generation. Kailangan lang talaga repentance. Repentance, that means we need to go back and get back to the right direction of our life. Yung tamang daan, yung tamang pupuntahan natin, tamang sinusunod natin. Sabi ni Jesus Christ, mali-mali na yung mga tinatahak mo, mali-mali na yung mga pinupuntahan mo, mali-mali na yung mga iniisip mo. Kaya, it takes repentance. Repent and do the things you've done first. Ulitin po natin, sabi naman Jesus Christ, back to square one. Okay? I want you to fall in love with me again. Wala na dapat ibang priority sa buhay natin. Kaya, yan ang cause ng increase of wickedness. And yan din ang cause ng the love of many will grow cold. Nawawala po ang pag-ibig na sa buhay natin. Ako po, bilang pastor, hindi ko sinasabi I'm a perfect person
No, I'm not a perfect person, but what I'm trying to follow is the principle of a father to a lost son. Kasi naalala nyo yung parable of the lost son o the prodigal son. Hindi naman naghabol ang ama doon sa anak. Hinayaan ng ama, sige, gusto mo pariwara, sige. The Lord will take care of you. Ganun nga nangyari. Then one day, yung lost son o yung prodigal son, he came back to his senses. God would love us to come back to our senses and realize this whole thing, it's all about Jesus. Okay? It's all about Jesus. But the one, sabi ng Panginoon ito, the one who endured to the end will be saved. Ang magandang ang mensahe dito ng Panginoon, kailangan lang natin mag-endure sa buhay nato. Kailangan din natin maging matatag. Kung sino magiging matatag, siya ay maliligtas. And the good news is, the gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. Hagad sa atin ng Panginoon, maging testimony tayo na tayo nag-i-endure kahit na anong klaseng pandemic tundat na natin sa buhay. And then that's the only time the end will come. Nagpahayag ang Panginoon dito, wala siyang specific na sinabi. Ang sinabi lang niya sa atin kung ano mga kaganapan sa pagdating ng panahon bago siya bumalik. Ngayon, pinaliwanag din ni Jesus dito, lumundag tayo sa Matthew 25. Napakaganda nito. Ito yung kanyang paano nang mangyayari pagbalik ko. Lulundag na ho ako doon. Kasi maraming mga kaganapan na pinahayag ng ating Panginoon. Nandoon yung abomination and desolation, yung talagang kaguluhan na ito sa ibang bansa katulad ng Israel. Tapos yung the coming of the Son of Man. And then sinabi rin ni Kristo, isa sa mga signs of the end of the age is yung tignan natin yung lesson nga sa fig tree. Okay, ilan sa inyo nakakita ng fig tree? Ako nakakita ng fig tree, napakasarap nitong prutas na to. Kaya nga sinabi rin ni Kristo rito bago matapos ang Matthew 24, no one knows, tandaan natin yan, no one knows when the Son of Man is coming, not even the angels. The Son of Man, si Christ nung time na yon nagsasalita siya as tao in fairness. That's why He lives a perfect life. He exercised of being a man. He refused to know when is He coming back. But as God, He knows. Okay, don't get me wrong. Jesus as God, He knows. But as a man, He said that He needs to be like us. Ganun yan. Magiging kapareho niya tayo na hindi natin alam kahit siya pa ang pinaka-greatest teacher and preacher back then and during that time. Marami siyang miracle na ginawa. Isang bagay yon na itinalaganan niya sa buhay niya na hindi niya alam kung kailan babalik siyang muli, kung hindi ang Ama lamang na nasa langit. Ngunit ang pagka-Diyos niya, tandaan natin yan, He has a deity. He's both God and man. As a God, He knows, of course. He knows when He's coming back. Kaya nagbigay siya ng maraming example sa kanyang pagbabalik. So, ituloy po natin sa Matthew 25, okay? Matthew 25, from verse 31 to 46. Babasahin ko ulit sa English. When the Son of Man comes in His glory. Ito na yun, bumalik na siya. Sinasabi niya rito, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels is with Him. Look at this. Paul wrote about this, that He is coming with 10,000 saints, and He's coming as the King of Kings and the Lord of Lords. And behold, He will gather all nations. But before that, sabi rito, He will sit on His glorious throne. Siya'y mauupo ang kanyang kaluwalhatian ng kanyang trono. Okay? Sa kaluwalhatian ng kanyang trono, doon siya uupo. Before Him will be gathered all nation, and He will separate people from one another as a shepherd. Tingnan po natin na maigi ito. Sa kanyang harapan,
Igagather niya ang iba-ibang bansa. Hindi po church, ano? Tandaan natin, ang lahat ng bansa. And He will separate, paghihiwalay-hiwalay niya ang mga ito na siya po ang tatayong parang pastol. Siya po ang tunay na pastol. Siya po ay shepherd. Separate the sheep from the goats. Paghihiwalay niya ang tupa at ang kambing. Paghihiwalayin po niya yan. And He will place the sheep on His right and the goat on His left. Alam nyo, figure of speech to. Hindi ibig sabihin, huwag kayong kumain ng kambing. Yung mga mahilig kumain ng kambing at kaldereta, okay lang. Kasi ginamit lang ng Panginoon to parang isang halimbawa. Okay? Kasi nga, tinagurian ng ating Panginoon, He is the good shepherd. And His sheep follow and hear His voice. And the sheep knows the shepherd. Kaya nga, paghihiwalayin niya to, ang sheep nasa kanan niya, ang mga kambing ay nasa kaliwa niya. Then the king will say to those on his right, yung mga sheep, okay? Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Okay, hali kayo at pagpalain kayo ng Ama na ito ang itong inyong pagpapala. Okay? Kamtan ninyo ang inyong pagpapala na ang kaharian ay pinrepare ko, ay inihanda ko para sa inyo from the foundation of the world. Nung simula pa, okay? At aming kinikreate pa lang ang mundo. Okay? Ang pundasyon ng mundo. Sabi niya rito, bakit? Bakit kayo pinagpala? Ito kasi ang dahilan. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will say, saying, Lord, when did we see you hungry, feed you, thirsty, give you drink, and when did we see you stranger and welcome you, naked or clothe you? When did we see you sick in prison and visit you? Alam nyo, lahat ng ito, may sagot ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon dito, truly, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ano namang nagawa ninyo sa inyong kapatid na kabutihan, ay ginawa nyo na rin para sa akin. What you did to the least of these brothers, you did it to me. Biruin mo, sabi nga niya, I was hungry, gutom ako, pinagbigyan niyo ako ng pagkain. Okay? Nauuhaw ako, binigyan niyo ako ng tubig. Ako'y isang salta. Kumaga sa ano, tama ba yung Tagalog ko? Isang stranger. Okay, dayo lang ako. Pero, sinalubong niyo ako. Kayo'y naging hospitable. Kumaga sa ano, winelcome niyo ako. Ako'y walang damit. Binigyan niyo ako ng damit. Abay, sa panahong ito, paano ba tayo magbigay ng damit sa mga nangangailangan ng damit? Marami po talaga nagbibigay ng damit. Siguro mga 100 beses na sinuot bago ko ito pamigay. Abay, sana'y wag naman ganon. Magbibigay din lang tayo, magbigay tayo ng the best para sa ating kababayan o sa ating kapwa-tao. Wag naman yung pati yung gunit-gunit na ano ba sa Tagalog yung sira-sira na at doon pa lang natin ipamimigay. Okay? O minsan kasi tayong mga tao, meron tayong tinatawag na sentimental value. Yung bibitawan na lang natin na para mapakinabangan naman ng iba, ayaw. Talagang makikita mo ang garahe ng karamihan dito sa Amerika, napakarami pong mga boxes. Anong laman ng boxes na yun? Mga lumang damit at mga lumang sapatos na hindi na ayaw po talagang ipamigay. Minsan yung gamit na yun talagang minsan manchado na.
At nandoon pa din kasi yon ay regalo ng kung sino man na nagregalo sa kanila para sa atin. Wala namang masama na magkaroon ng sentimental value. Pero kung may taong nangangailangan, sabi nga ni Kristo, ako'y walang damit at binigyan mo ako ng damit. Let's give the best. Let's be generous. Okay? Hindi naman hinihingi ng Panginoon na pumunta ka ng Beverly Hills o Rodeo Drive na bumili ka na isang signature para doon sa tao yun. At hangad lang naman ng tao sa atin kung ano yung mga basic need na kailangan ng tao. Damit, pagkain, at tirahan. Okay. So, sabi tuloy po natin, ako'y nagkasakit at dinalaw mo ako. I was in prison and you came to me. Ako'y nakulong at binisita niyo ako. Sabi ng mga righteous, kailan pa namin kayo nakitang unang-una sa lahat, Lord, nagugutom? Kayo nga ang aming hari. Tapos kailan namin kayo nakitang nauhaw para bigyan namin kayo ng tubig? Kailan ba kayo nakahubad o walang damit para bigyan namin kayo ng damit? At kailan ba kayo nakulong para dalawin namin kayo? At kailan kayo nagkasakit? Hindi kayo nagkakasakit, kayo nga nagpapagaling ng sakit eh. Sabi ni Kristo, kung ano ang ginawa mong kabutihan sa kapwa mo, ay ginawa mo na rin para sa akin. Ngayon, merong negative side. Okay, kung may positive side, may negative side. Ano yung negative side na yun? And to those on His left, itong mga kambing, okay, sinahintulad lang ni Kristo yung kambing, kasi ang kambing tsaka tupa halos pareho. Kailangan ba ipalawanag uli yun? Kasi alam niyo sa church, may parang magkakapareho. Ang kambing kasi, ano rin yan, kambing talaga sila na parang kapareho na rin sila ng amoy, at kapareho na rin sila na kung paano kumilos ng tupa. Okay. Pero iba sila. Kaya sabi ni Kristo, etong kambing, hindi naman niya sinasabing masamang pagkain to. Pero ito'y pwede naman talaga nating kainin. Hindi nire-refer ni Kristo ang pagkain. Nire-refer ni Kristo ang isang Kristiyano nagkukunwari. Ang isang Kristiyano na hindi totoo sa buhay niya ay para tong kambing na nagkukunwari siya ay sheep, and he's not really a sheep but he's a goat. Okay? God, when He comes back, sabi nga ni Kristo, I will separate you all like a sheep and the goat. Kaya saan ba tayo ron? Tayo ba'y parang goat na parang nagkukunwari na sheep, o tayo ba ay talagang sheep? Ang sabi nga ni Kristo rito, depart from me, you curse, into eternal fire prepared for the devil and his angels. Magsilayo kayo sa akin. Diyan kayo mapupunta sa tinatawag na naglalagablab na apoy na pinrepair para sa demonyo at ang kanyang mga anghel, kanyang mga sugo. Sapagkat ako'y nagugutom, hindi niyo ako binigyan ng pagkain, ako'y nauuhaw, hindi niyo ako binigyan ng tubig, ako'y dayo lamang, hindi nyo ako winelcome, at ako'y nagkaroon ng sakit, hindi nyo ako dinalaw, wala akong damit, hindi nyo ako binigyan naman lamang ng kahit na t-shirt. Okay? Then, they will ask, Lord, hindi naman namin kayo nakita na nagugutom, o nauuhaw, o nakulong, o walang damit. Lahat namang yan hindi naman nangyari sa inyo. Ang sabi ni Kristo, truly, katotohanan sinasabi ko sa inyo na lahat ng hindi nyong ginawa sa inyong kapwa ay hindi nyo na rin ginawa sa akin. And this will go away into eternal punishment. Nakakatakot po yan. And this is for real. What does Jesus looking for? Ano bang hinahanap at tinitignan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik? Yan po ang title ng nasa title pa lang ako, no? Pero wag po kayo mag-alala, hindi po matagal ang aking mensahe. Nirelate ko lang sa inyo kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, kung anong tinitignan ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Titignan niya yung tunay na tupa at ang kambing. Yung tunay na Kristiyano at nagkukunwaring Kristiyano, i-relate na lang natin doon. Yung mga nagkikristyanuhan lang at yung tunay na Kristiyano. Yan pong mga taong yan ay paghihiwalayin pagdating ng panahon. Ngayon, sabi nga ni Pastor Atif kanina,
when Jesus pays a visit? Ano bang makikita niya sa buhay natin? Ano ba ang pinagbibisihan natin? Mari iba sa inyo nanonood sa mensahe ng Panginoon about the last days at bago siya bumalik, baka tayo'y nalilito sa oras na ito. Huwag po kayo malito. Mahal na mahal kayo ng Diyos. He loves you so dearly. And He will never give up. That's why we have the gospel. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Masasabi ko sa iyo, in Revelation chapter 3, Jesus is standing by the door of your heart. And He's knocking. Okay? Hindi po siyang kumakalampag. Katok na marahan. Ang Panginoon kumakatok to araw-araw. Ang desire niya, buksan niyo po ang pintuan ng pag-asa. Buksan niyo, open the doors of your heart. And this is a challenge. If you think na ang hangad natin ay makita tayo ni Jesus na katulad ng pagtingin niya sa sheep, okay? Magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. Kaya sa oras na ito, at this point of time, I'd just like to give you the opportunity po. Kung kayo'y wala pa pong relationship sa ating Panginoong Jesus, sa pagbabalik niya, ang hangad po natin ay marinig ang Kanyang tinig. Welcome, my good and faithful servant. Come and enjoy the life that I prepared for you. I'd like to invite you into a relationship, hindi po sa pagsali sa iglesia, relasyon po kay Kristo Jesus. You may bow your head if you want to pray this prayer right now. You may follow me in this prayer. Pwede niyo po ako sundan sa panalangin ito. Panginoon, nagpapasalamat ako sa inyong ginawa sa mundong ito, na kayo, Panginoon, ang pag-ibig ninyo ay pinamamalas nyo kahit kanino. Nagsusumamo ako, Panginoon, at lumalapit sa inyo na hinihingi ko po ng kapatawaran ang aking mga kasalanan. Tanggapin niyo po ako, Panginoon, na bilang isang alagad ninyo. Isinusuko ko po ang aking pagkatao sa inyo, ang aking buhay. Kayo po, Panginoon, ang mag-control ng aking life. Gawin niyo po ako na isang tunay ninyong alagad at maging tunay na tupa po ninyo. Panginoon, hangad ko pong sumunod sa inyo habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng inyong dugo na inyo pong binayad para sa aking mga kasalanan. Tanggapin niyo po ako, Panginoon, at sa lahat ng sandali, hangad ko na sumunod po sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay nanonood sa oras na ito at nanalangin ka galing sa iyong puso, ikaw ay anak ng Diyos. Lahat po kayo, mag-iingat, stay safe. I love you all with the love of the Lord.